Premiere sa takilya ang unang pagsasama ni Kim Chiu at Paolo Abilino na My Love Will Make You Disappear. Kumita ng 12 million pesos ang pelikula ng Star Cinema sa unang araw nito. Ang movie ng Kim Pao ngayon ang may pinakamataas na opening day na kita sa takilya ngayong 2025. Pinapalabas ito sa 380 na sinihan sa buong bansa. Trending at usap-usapan sa social media, lalo na sa X ang nangyayaring premiere night ng pinakahihintay na pelikula ng Kim Pao at humamig rin ng mga magagandang reaksyon ang nasabing pelikula. Sa unang araw, sinurpresa nga ni Kim at Paolo ang kanilang mga fans sa pag-ikot nila sa black screening at para na rin magpasalamat sa kanilang mga fans. Kinumpirma kamakailan ng Star Cinema na magkakaroon din ng 224 black screening ang pelikula mula sa iba't ibang parte ng bansa, pati North America, Middle East at Asia. Mukhang malaki ang impact ng pelikulang My Love Will Make You Disappear sa takilya at sa social media. Ang pagkakaroon ng 12 million pesos na kita sa unang araw ay isang magandang indikasyon ng tagumpay ng proyekto at lalo pat nangyayaring magkasama sina Kim Chiu at Paolo Abilino sa malaking screen. Ang pelikulang ito ay tiyak na patok sa kanilang mga fans, lalo na sa mga black screening at premiere night kung saan sinurpresa nila ang kanilang mga tagahanga. Ang pagkakaroon ng 224 black screening sa iba't ibang parte ng bansa at sa ibang bansa tulad ng North America, Middle East at Asia ay isang malaking hakbang para sa global reach ng pelikula. Maganda rin ang reaksyon ng mga manunood kaya tiyak na magiging isang hit ang My Love Will Make You Disappear sa mga darating na linggo. Bukod kasi sa ginawang pag-guest ni Paolo sa It's Showtime, aba mga kachika, bumisita rin sila sa I think 23 na mga black screening kahapon. So isipin nyo yan mga kachika. Actually binlag yan ni Kimi, isinare niya yung vlog. Doon nga sa dalawang video na isinare ni Kimi mga kachika, makikita natin yung unang video. Nagsisimula pa lang sila sa pagbisita sa iba't ibang mga sinihan. And then doon naman sa second video, yun na mga kachika, I think yung 21st na visit na ginawa nila. And I think there are only 2 remaining. So I think total 23 nga talaga yung mga black screening schedules na binisita nila kahapon. So makikita nyo nga mga kachika, parang nasa parking lot sila dyan. Mukhang excited nga talaga sila dyan mga kachika na makita at makabanding yung kanilang mga fans. And then mga chika, of course, yung mga ganap, di ba, sa loob ng sinihan, ang dami, di ba? Karamihan dito, iba't ibang mga Kim Pao community groups nag-join forces di ba? Nagtulong-tulong sila para ma-accommodate and mabayaran yung entire black screening ng My Love Will Make You Disappear. Ngayon mga chika, iba't ibang location to meron sa SM North EDSA, I think meron din sa Trinoma and the other malls sa Metro Manila. And nakakatuwa kasi mga chika, isipin nyo ganito katindi yung ginawa nilang pagsuporta kina Kimi tsaka kay Paolo. Actually yung iba nga daw dyan mga kachika nag-absent sa trabaho. And then yung iba naman inutang pa yung pera pang panood. And then yung iba dyan mga chika, nabasa ko sa comment section, yung mga asawa nilang lalaki ayaw daw manood pero pinilit nila para maisama sa sinihan. So di ba mga chika, tingnan nyo kung gaano sila ka-supportive, di ba? Kaya yung way para i-return sa kanila yung pagsuportang ginagawa nila, bumisita ang Kim Pao. Kumbaga nakipag-bonding sa kanila, nakipagkulitan, and personally silang pinakilig sa loob ng mga sinihan. So mga chika, ang dami kong mga videos na nakita, kumbaga nandun si Kimi tsaka si Paolo, and then nasa likod nila yung napakadaming mga fans. My love will make you disappear. Now sorry! Di ko na ma-mention sa dami yung mga Kim Pao groups na nandyan. Pero isa lang ang masasabi ko mga kachika, iisa lang yung layunin nila. At iyon ay suportahan ang Kim Pao. Tuloy may napanood pa nga ako isang video kung saan makikita natin si Kimi tsaka si Paolo na nagpapasalamat personally doon sa kanilang mga fans na nasa sinihan. Kasi aware din sila mga kachike na yung iba doon ay may pasok. Sabi nga ni Paolo doon, umabsent ka ba sa trabaho? And then yung iba doon mga chika, galing pa sa ibang bansa.
okay, umuwi dito para manood ng My Love Will Make You Disappear. Regalo ulit namin ito para sa inyo. At maraming salamat for organizing this box cleaning. Maraming salamat sa lahat nagpunta dito sa oras ninyo para lumabas ng Wednesday na hapon. I'm sure yung iba sa inyo absent pa. Hindi pala dito nag-absent sa trabaho. Di ba mga chika, talagang nakakatuwa. Pero higit sa lahat ng yan, makikita natin kina Kimi tsaka kay Paolo yung talagang dedication nila na i-promote yung kanilang pelikula. Di ba? Alam niyo yung feeling mga kachika na nagwo-worry din sila na baka walang manood. Di ba? Nagwo-worry din sila na baka mamaya langawin yung sinihan. Actually si Kimi nga, di ba, nagwo-worry siya na baka matuloy yung pamboboykot na pinaplano sa pelikula nila ni Paolo. So mga chika, walang nangyaring ganon. Alam nyo ba na sa first day ng release ng My Love Will Make You Disappear sa mga sinihan, humakot na kaagad sila ng 12 million pesos na worth of gross revenue. So mga kachika, that's a decent number. Okay, sabi nga doon sa caption, ito ang may pinakamalaking kinita, okay, na local Filipino film ngayong taon. Okay, as of date yan, 2025. So mga chika, malaki yan. Lalo na mga kachika na hindi pa yan na ipapalabas sa ibang bansa. Dito pa lang yan, locally pa lang yan sa Pilipinas. However mga kachika, maraming mga bashers, I think, yung nagsasabi or even minamaliit yung 12 million. Okay, marami yung nagsasabi na considering daw yung massive fan base ng Kim Pao, parang hindi nito na-reach mga kachika yung expectation ng mga tao. Diba? Siyempre, marami kasing mga base reference kaagad. Kinukumpara nila eh. Sabi nila doon daw sa movie, diba? Ni Julia Barreto tsaka ni Joshua Garcia last year. First day gross revenue nito mga kachika, around 20 million. Okay? And then yung kay Catherine Bernardo tsaka kay Alden Richards, Hello Love Again, first day gross revenue, 85 million. Okay, so tanong nitong mga bashers na to, bakit daw yung first ever movie ng Kim Pao hindi man lang umabot sa 20 million yung first day gross revenue? Well mga kachika, sasagutin ko yan, personal na opinion ko. Okay, feeling ko, malaking factor dyan na ngayong araw pa lang, March 27, sisimulang ipalabas yan sa ibang bansa. Yung 12 million na kinita ng My Love Will Make You Disappear kahapon, March 26 mga kachika, that's just theater nationwide. Hindi pa kasama dyan yung mga sinihan worldwide. So mga chika, huge chances are magkakaroon bigla ng drastic increase yan pagdating sa revenue kapag yan ay naipalabas na sa ibang bansa. So plain and simple yan. And then mga kachika, nagkataon na yung release date, di ba, ng My Love Will Make You Disappear, tumapat March 26. Mga kachika, yung petsang yan, petsa di peligro yan, lalo na doon sa mga empleyado eh. Alos lahat ng mga tao mga kachika, kapag kaganyang petsa, talagang tight na tight yan sa pera. Kaya ang ginagawa nila, nag-aantay sila hanggang katapusan ng buwan para gumastos. So mga chika, expect din natin na pagdating ng March 30, 31, bigayan ng sahod, biglang bubulusok din yan. Diba? Plain and simple eh. Kasi mga chika, masyado nilang ikino-compare, masyado nilang minamaliit, diba? Yung 12 million. At in fact, malaki na yan considering the circumstances na kinaharap ng movie nila. Kaya mga chika, ang best way siguro na gawin natin ay mag-antay lang muna tayo. Tsaka wag natin masyadong ikumpara, diba, sa ibang mga pelikula. Kanya-kanyang mga senaryo yan eh. Diba? Importante, diba? Nag-enjoy tayo, pinanood natin yung My Love Will Make You Disappear, nasiyahan tayo, kinilig tayo, nasuportahan natin yung ating mga iniidolo. I think that's the important part eh. Diba? Hindi yung inaabangan lang natin yung kikitain ng pelikula tapos ibabangga natin sa kinita ng ibang pelikula. So mga kachika, nakakatawa yung ganyang mindset and panigurado ko yung mga ganyang pag-iisip, mga bashers yan ng Kim Pao. Diba, kagaya nung lagi kong sinasabi dito sa ating munting channel, hopeful tayo na umabot ng 1 billion gross revenue yung My Love Will Make You Disappear. But it doesn't mean mga kachika na kapag hindi umabot, madidismaya tayo. Di ganon mga kachika. Kasi ang importante, napanood natin yung My Love Will Make You Disappear sa mga sinihan. Diba? Natapos yan gawin ni Kimi tsaka ni Paolo. Ngayon kung kumita man yan ng bilyones,
bonus na lang yun mga kachika. Kaya sana no, let's be patient, di ba? Hintayin natin yung magiging gross revenue nila sa mga darating na araw. Huwag natin i-bash, di ba? Huwag tayo mag-post ng kung ano-ano sa social media. Siyempre kapag ka nasulyapan niya ni Kimi tsaka ni Paolo, masasaktan sila eh. Pinaghirapan nila yan. Di ba? Nakita niyo yung time and effort na ibinuhos nila dyan. Kahit nga yung pagpo-promo tour lang. Di ba? 17 locations. Di ba? Nationwide. Meron pa sa US. Doon pa lang talagang bugbog na sila. Tapos ibabash dahil hindi kasing laki ng pelikula ng ibang mga artista yung kinita ng pelikula nila. I don't think that's a good idea. Kaya sa ngayon mga chika, let's just continue supporting Kimi and Paolo. Actually, hindi lang tayong mga fans, di ba? Yung nagpapakita ng full support sa kanila. Pati yung iba nilang mga kaibigan sa showbiz, yung ibang mga journalist, yung ibang mga high profile na tao sa ibang bansa. Nagang saludo at bilib na bilib sa kanilang dalawa eh. Tapos kung sino pa yung mga fellow Pinoy natin, and then hindi pa naman nakakapanood ng pelikula, sila pa yung malakas ang loob mang-bash. Ako personally, napanood ko yung movie kagaya nga nung ginawa kong review yesterday. Hindi siya perfect movie. Maybe because of all the circumstances na pinagdaanan ng My Love Will Make You Disappear during the shooting process. Diba? Ilang beses na reschedule yan, ilang beses na delay. Pero mga chika, I'm telling you, that movie is definitely worth your time and money. Hindi siya hilaw na inihain sa atin. Kaya kagaya ng lagi sinasabi ni Kimi tsaka ni Paolo, sana good vibes lang tayong lahat at iwasan natin yung katoksikan. Ang balitang ito ay isang malaking tagumpay para sa pelikulang My Love Will Make You Disappear, pati na rin para sa mga bida nitong sina Kim Chiu at Paolo Abilino. Makikita sa unang araw na kumita ng 12 million pesos ang pelikula na nagpapakita ng matinding suporta mula sa kanilang mga tagahanga. Ang pelikula ay naging usap-usapan hindi lamang dahil sa mga magagandang reaksyon mula sa mga nanunood, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng maraming vlog screening sa iba't ibang bansa. Ipinakita nito na ang pelikula ay may malawak na appeal hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa mga OFWs at international audience. Ang pagkakaroon ng premiere night kung saan nagbigay ng sorpresa sina Kim Chiu at Paolo Abilino sa kanilang mga fans ay isang magandang gesture na nagpapakita ng pagpapahalaga nila sa suporta ng kanilang mga tagahanga. Ang malaking bilang ng screening at ang pagkalat nito sa buong mundo ay isang patunay na ang pelikula ay isang malaking proyekto at maaaring magpatuloy pa ang tagumpay nito sa mga susunod na linggo. Sa kabuuan, makikita na ang My Love Will Make You Disappear hindi lamang isang rom-com film, kundi isang malaking hit na nag-uudyok ng excitement sa mga fans at sa film viewers sa buong mundo. Tiyak na magiging isang magandang start para sa mga proyekto ng Kim Pao at para sa Star Cinema ngayong 2025. Sa balitang ito, maaaring idagdag na ang tagumpay ng My Love Will Make You Disappear ay isang patunay ng patuloy ng pag-evolve ng industriya ng pelikula sa Pilipinas, lalo na sa paggamit ng social media upang makipag-ugnayan sa mga fans at mag-promote ng mga proyekto. Ang trending ng pelikula sa X at ang malaking buzz sa online platforms ay nagpapakita kung gaano kaimportante ang digital presence sa tagumpay ng isang pelikula sa kasalukuyang panahon. Bukod pa rito, magandang pagtuunan ng pansin ang impact ng pagkakaroon ng international screening sa North America, Middle East at Asia. Ipinapakita nito na hindi lamang ang lokal na markado ang target ng pelikula, kundi pati na rin ang mga Filipino audience abroad na patuloy na nagpapakita ng malaking interes sa mga pelikulang Pilipino. Ang mga ganitong vlog screening sa iba't ibang bansa ay nagpapalawak ng reach sa potensyal ng mga pelikula at ito ay isang magandang hakbang para sa pagpapalakas ng industriya ng pelikula sa global market.